Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero, bumaba ayon sa PSA. Pamahalaan, tiniyak na patuloy na nakatutok sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Iba't ibang senaryo, kasunod ng malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, binabantayan ng FIVOX, mga ahensya ng pamahalaan, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon. Department of Education, may kaloob na 30 araw na tuloy-tuloy at flexible na bakasyon para sa mga guro. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa mga ahensya ng gobyerno ang tulong sa mga Pilipinong inaresto sa China dahil umano sa pang-espiya. At BIR, muling nanawagan sa mga taxpayer na humabol sa pagbabayad ng buwis hanggang sa April 15. Una sa ating mga balita, naniniwala ang pamahalaan na nagbubunga ang mga akbang na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ng dekalidad na pagkakitaan ang mga Pilipino. Patunay riyan ang mataas na bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho nitong Pebrero. Batay na rin sa Philippine Statistics Authority. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Alan, iniulat ng PSA o ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa labor force sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Habang may good news naman sa kalagayan ng bansa patungkol sa bilang ng mga manggagawa sa Pilipinas ngayong taon. Ayon sa latest Labor Force Survey, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipino na nasa labor force noong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong Pebrero 2024 at 50.65 million noong Enero ngayong taon. Katumbas ito ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa. Mula sa 48.49 million noong Enero 2025, umangat ito sa 49.15 million noong Pebrero ngayong taon. Ito ay may katumbas na 96.2% employment rate na nagpapakita ng 668,000 na kadagdagang Pilipinong may trabaho sa loob lamang ng isang buwan. Umabot naman sa 11,220 households at 31,261 na individual na may edad na 15 pataas ang kabilang sa nasabing survey sa buong bansa. Malaki rin ang naging ambag ng eleksyon sa season o election season dahil may mga political organizations ang nagbukas ng oportunidad para sa mga manggagawa. Nakita natin na mayroon na tayong pick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality, but hindi naman siya substantial, may dagdag pero hindi talaga ganong kalaki. Of course may mga core areas pa rin tayo, like yung ating services sector, yung wholesale and retail trade, particularly yung sa food and accommodation service activity. So mas malaki doon yung increase. While mayroong increases because of the elections season, there are still other areas wherein it also contributed relatively large number of employed persons. Yung manufacturing natin, of course, nagdagdag, but of course, moving forward, we will also be looking at this in the light of the current situation in the world trade.
Iniulat naman ng PSA na ang underemployment rate sa bansa ay bumaba sa 10.1% nitong Pebrero 2025 mula sa 12.4% noong Pebrero 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho kung saan nadagdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment, dagdag ng 1.1 million naman para sa mga middle and high profession at dagdag ng 151,000 mga trabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Ito ay patuloy na bumubuti ang sitwasyon ng pagdating sa usapin ng paggawa sa bansa. Samantala, nagpahayag na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pagpaninindigan sa pagpapabuti ng uri ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino matapos lumabas ang pinakabagong labor force survey na bumaba ang unemployment rate sa bansa. Alan ay naman sa NEDA, patuloy na magpapatupad ang pamahalaan ng mga proyekto na maglilikha ng dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Kasama na ang mga layunin ng mga pang-aakit ng investments, pagpapalakas ng negosyo at pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects pagdating sa energy, sa transportation at sa digital connectivity dito sa bansa. Yan na muna ang ulat mula sa PSA. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat sa iyong live na ulat, Christian Bascones. Ikinalugod ng palasyo ang pagtaas ng employment rate sa bansa nitong Pebrero 2025. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patunay lamang niya ito na epektibo ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Gayunman, hindi aniya magpapakampante ang pamahalaan at patuloy na isusulong ang mga programa na magbubukas pa ng mas maraming job opportunities. Kabilang na aniya riyan ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas program ng pamahalaan. Batay sa datos ng PSA, umakyat sa 96.2% ang employment rate sa bansa nitong Pebrero na mas mataas kumpara noong Enero na naitala sa 95.7%. Tumagal ng 1 oras ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Tinututukan naman ngayon ng PHIVOLCS ang iba't ibang senaryo sa harap pa rin ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Rod. Alan, kasunod ng pagputok ng Kanlaon Volcano kaninang umaga ay nakaantabay sa mga posibleng senaryo ang PHIVOLCS matapos nito. Halos 1 oras na sumabog ang Kanlaon Volcano na nagsimula kaninang 5:51 AM at tumagal hanggang 6:47 AM, kung saan umabot pa ng 4 na kilometro ang plume o usok mula dito. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi ito maituturing na isang major eruption kundi isang explosive eruption. Anya, bumabang na italang sulfur dioxide emissions at maging volcanic earthquakes. This one would signify na may pressure na naipon sa ilalim kaya hindi makalabas yung sulfur dioxide natin, biglang bagsak. And sa kalaunan, hindi nakayanan yung pressure kaya nagkaroon tayo ng pagsabog. Dagdag ni Bacolcol, delikado kapag nabarahan ito na maaring magdulot ng pagsabog. Anya, may posibilidad naman na masundan ito kaya nanatiling nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan. Ang possible scenario natin dito would be, kasi parang nagbukas ka ng coke niyan eh. Kapag yung coke nabuksan mo na, yung gas bubbles would freely go out. So, yun yung dire-diretso na. So, yun yung sana hindi mangyari. Magkakaroon tayo ng explosive eruption. Mabilis na pag-akyat ng magma o di kaya nababarahan ang conduit nito na magre-resulta sa isang malakas na pagsabog. Ito'y maaaring magdulot ng pyroclastic density current, ashfall at iba pang hazard at oras na mangyari ito ay posible na itaas ito sa alert level 4. Habang may senaryo naman na mabagal ang pag-akyat ng magma at lalabas sa crater gaya na lang ng nangyari noon sa Mayon Volcano. Kasama rin sa senaryo na tinitingnan ay hihinto ang paggalaw ng magma at dito posibleng ibaba sa alert level 2 mula sa kasalukuyang alert level 3 ang bulkan. Alan, kaugnay pa rin ng pagsabok ng Kanlaon Volcano ay naglabas ng Notice to Airmen o NOTAM ang KAA para sa mga flights na malapit dyan sa bulkan. Nagsimula itong ipatupad kanina pasado alas 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 5 ng umaga. Bukas, inaabisuan lahat ng flight operators na iwasan na lumipad dyan malapit sa Bulkang Kanlaon. Alan?
Maraming salamat, Rod Lagusad. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development na handa ang kagawaran na magpadala ng mga food packs at iba pang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, mahigit 250,000 na kahon ng family food packs ang nakapreposisyon sa mga bodega ng DSWD sa Western at Central Visayas. Inaasahan din nila na tataas ang bilang ng mga evacuees kaya't patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Bukod sa mga food packs, may 865 million pesos na halaga ng mga non-food items na ipapamahagi. Hinikayat din ni Gatchalian ang mga residente na sundin ang mga evacuation orders at unahin ang kanilang kaligtasan. Muling nakapagtala ng pagputok ng FIVOC sa Bulkang Canlaon kaninang umaga. Agad naman na sinuspinde ang pasok sa mga paaralan at opisina sa La Carlota City at mga karatig na bayan. May balitang pambansa si Bernard Susbila ng Philippine Information Agency Negros Occidental. Bernard? Muling pumutok ang Bulkang Canlaon alas 5:51 ngayong umaga, 8 ng Abril, na nagdulot ng pagbuga ng abo na umakyat ng 4,000 metro. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOC, ang nalikhang abo ay tinangay ng hangin sa dakong Timog Kanluran. Nakapagtala na rin ng makapal na ashfall sa mga bayan at syudad sa paligid ng bulkan na kinabibilangan ng La Castellana, La Carlota City, currents o yung mga materyales mula sa bulkan katulad ng abo, bato at gas na dumausdo sa timog na bahagi ng bulkan. Inaabisuhan naman ng mga otoridad ang publiko na panatilihin ang pagsusuot ng face mask o anumang alternatibong pangtakip sa ilong at bibig upang maiwasan ang paglanghap ng abo. Agad namang sinuspende ang pasok sa mga paaralan at opisina sa La Carlota City at mga karatig na bayan. Samantala, nagbigay abiso rin ang lokal na water district ng La Carlota na mag-imbak ng tubig lalo na sa Barangay Araal at San Miguel na maaaring makaranas ng mahina o kawalan ng supply ng tubig dahil apektado ang water source nito sa muling pagbuga ng bulkan. Mananatili namang operational ang mga opisina ng pamahalaan na kabilang sa disaster at emergency response upang masiguro ang agarang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Sa mga nakalipas na araw, naging mababa ang nai-record na sulfur dioxide flux sa Bulkang Canlaon na ayon sa FIVOC ay isa sa mga tinitingnan nilang indikasyon ng pagputok ng bulkan. Mula sa Philippine Information Agency Negros Occidental, Bernard Susbila, Balitang Pambansa. Maraming salamat Bernard Susbila ng Philippine Information Agency Negros Occidental. Tiniyak ng Department of Education ang work-life balance ng mga guro sa pamagitan niya ng 30-day flexible vacation na magsisimula ngayong April 16 hanggang June 1. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, well-deserved ng mga guro na makapagpahinga at makapagbakasyon kasama ang kanilang mga pamilya nang sa gayon aniya ay mas ma-motivate sila para sa next school year. Ayon sa Department Order No. 9, Series of 2025, maaring gamitin ng mga guro ang kanilang bakasyon ng tuloy-tuloy o hati-hati. Depende sa kanilang kagustuhan. Magkakaroon naman ng karagdagang vacation service credits ang mga gurong kasali sa mga professional development activity at iba pang summer program. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-alalay sa 3 Pinoy na inaresto sa China dahil sa aligasyong pag-eespiya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang legal assistance at iba pang kaukulang tulong para sa lahat ng Pilipinong nahaharap sa mga kaso abroad. Hindi naman matiyak ng Malacanang kung ang paghuli sa 3 Pinoy ay ganti umano ng China sa harap ng lumalalang sigalot sa West Philippine Sea. Sa ngayon umano ay wala pang matibay na ebidensyang magpapatunay rito at ipinauubaya ng Malacanang ang mas malalim na mga detalye sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Absuelto na sa anumang kaso ang 17 Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa pagkikilos protesta. Ito ang inanunsyo ng Malacanang kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
kay Qatar Ambassador to the Philippines Ahmed Saad Al-Homidi. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary or Undersecretary Claire Castro, patunay ito ng mabilis na pag-aksyon ng Pangulo para sa kapakanan ng overseas Filipino workers. Refleksyon din ito ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar. Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas pa ng puwersa at depensa ng Pilipinas sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Kasunod na rin ito ng pagbabahagi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa planong pagbili ng militar ng karagdagang missile systems, warships at multi-roller fighter jets para sa mas matatag na puwersa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sisikapin ni Pangulong Marcos na humanap ng kaukulang budget para mabili ang lahat ng kinakailangan para sa AFP modernization, partikular na ang pagkumpleto sa AFP Horizon 3. Samantala, sa harap ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, nilinaw ng Malacanang na walang tinatarget na anumang bansa ang Pilipinas sa plano nitong pagbili ng fighter jets mula sa Amerika. Lead by example. Yan ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga newly promoted executives ng Philippine National Police. Sa outtaking sa Malacanang, ng 39 na star-ranked PNP officers, hinikayat sila ng Pangulo na tumindig sa lumalawak na mga hamon sa kasalukuyang panahon. Pinatitiyak din sa police generals na ang lahat ng kanilang tauhan ay gumaganap sa tungkulin ng may integridad, husay, katapatan, tungo sa kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad. Ipinaalala rin sa kanila ang balanseng pagpapatupad ng batas habang nasusunod ang institutional integrity at human rights. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity. Adhere to human rights. Have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Magpapatupad ng half-day flexi-place at half-day work suspension ang Civil Service Commission o CSC sa Miyerkules Santo o April 16. Ayon sa CSC, epektibo ito sa CSC Central at lahat ng regional offices para magbigay daan sa inaasahang bugso ng biyahe sa Metro Manila at mga rehiyon at bigyan ng sapat na panahon ang mga opisyal at kawani ng CSC na makapaghanda sa Semana Santa. Magtatalaga naman ang CSC ng external frontline services sa ilan ng mga opisina. Magbayad ng tamang buwis hanggang April 15. Yan ang panawagan ng Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayer bago ang deadline of filing ng annual income tax return sa Sabado. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na maganda ang naging resulta ng sinimulan nila ang filing ng annual ITR noong nakaraang taon. At noong 2024, nakokolekta ng BIR ang higit sa 2.85 trillion pesos na mas malaki sa nakolekta noong 2023. At ngayong 2025, target nilang mahigitan ng nakaraang taon. Maaaring mag-file at magbayad ng buwis online o bumisita sa kanilang mga tanggapan. Ang target po na naiatas po sa atin, ang total po niyan ay nasa 3.23 trillion pesos for 2025. Kaya mataas-taas po, kaya kinakailangan po talaga natin tutukan ang pangungulekta ng buwis. Makakaasa po tayo na talagang pagbubutihin po natin ang trabaho natin para lagi po sana nating makamit ang ganitong target. Palalakasin pa ng DICT ang digital economy para makalika ng mas maraming trabaho at mamumuhunan sa Pilipinas. Pero ang planong yan mas mapabibilis kung magtutulungan ang nasa pribado at mga ahensya ng pamahalaan. Si Kit De La Cruz Pilote ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. No Filipino left behind, no agency left behind. Isa yan sa misyon ng Department of Information and Communications Technology na pagsusumikapan nilang maipatupad alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Sa panayam ng Radyo Pilipinas, binigyang diin ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para sa digital transformation o eGov na isa sa mga major program ng pamahalaan. Tayo nagti-teamwork. So, 17 days pa lang ako, di ba? So, yung agenda ng eGov, nakita ko mas mabilis maitutulak kapag sama-sama tayo nag-uusap with the other agencies. Isa rin sa tututukan ng bagong kalihim ang pagsiguro sa ating cybersecurity at data privacy sa internet. Kabilang narito ang pagpapaganda pa sa proseso ng SIM card registration para mapalakas pa ang security verification. At para dumami ang trabaho at mamumuhunan sa Pilipinas, plano ng DICT na gawing cybersecurity experts ang mga Pilipino na may natural talent sa internet. Sa dami ng talent ng mga Pilipino sa cyberspace, hindi natin sila pwedeng gawing cybersecurity experts. Ang dami nating mga ganyan dito. So, nakakreate ka ng trabaho. At the same time, alam mo, pag nalinis natin yung internet, yung mga ibang bansa mag-i-invest dito Kasi safe siya Bagamat malaking hamon kay Secretary Aguda ang pagpapatupad sa mga inirekomenda niyang programa noong nasa private sector pa siya, kumpiyansa ang kalihim na maisasakatuparan ito sa loob ng 3 taon basta't sama-sama at magtutulungan ang lahat ng Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas, Kate De La Cruz Pilutin para sa Balitang Pambansa. Mahigit 40 pulis sa Albay sumailalim na sa pagsasanay. Sila kasi ang magsisilbing backup sakaling hindi na magampanan ng mga guro na magsisilbi sa Hatol ng Bayan 2025. May Balitang Pambansa si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Isa-isang tinutukan ng Commission on Elections katuwang ang Department of Science and Technology ang mga pulis na yan sa paggamit ng automated counting machines para sa Hatol ng Bayan 2025 sa lalawigan ng Albay. Sila kasi ang mga napiling backup electoral board sakaling hindi na magampanan ng mga guro na magsisilbi sa halalan sa darating na Mayo. Ang 42 PNP personnel ay binubuo ng 12 pulis mula sa 3 lungsod ng Albay, habang 30 tauhan naman ay galing sa 15 munisipalidad ng probinsya. Tinitrain natin yung mga PNP personnel para maging backup electoral board. Just in case may mga polling places tayo na magkagulo at hindi na kayang i-handle ng mga electoral board na teachers natin, sila po yung mag-take over. Dumaan ang PNP Special Electoral Board sa serye ng theoretical at practical examinations mula sa pag-set up, pag-operate ng ACMs hanggang sa pag-transmit ng mga boto. At para maging opisyal na electoral board, binigyan sila ng certificate ng Department of Science and Technology bilang patunay na sumailalim sila sa training. Nakinig naman po kami mabuti at nag-participate sa training na ito, and masasabi ko po na makakaya naman namin pa mag-serve and magkaroon ng peaceful election. Malaking bagay on the part ng PNP para matuto sa ganitong pinagagawa ng Commission on Election. Ang binuong Special Electoral Board ay inaasahan na makakatulong sa pagpapabilis at pagpapadali ng buong proseso ng 2025 midterm elections at magbibigay ng dagdag na seguridad sa bawat voting precinct sa lalawigan ng Albay. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Para lalong paigtingin ang kampanya tungkol sa matalinong pagboto, tumutulong din ng DSWD sa pamagitan ng isang music video na nagbibigay kaalaman po sa mga miyembro ng 4Ps para sa electoral process. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Noel. Alan, dahil nalalapit na ang halalan, may muling paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga benepisyaryo nito, lalong-lalo na doon sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na boboto ngayong eleksyon. Masaya at nakakaindak na saliw ng musika na sinabayan pa ng energetic dance move. Ito ang music video na ilunsad ng DSWD na nagbibigay ng edukasyon at kaalaman para sa mga botanteng miyembro ng 4Ps. Ang nasabing music video ay may titulong Botanteng 4Ps para sa Bayan. Layo ito na mapalawak ang kaalaman ng electoral process ng mga miyembro ng 4Ps grantees para mabigyan ng proteksyon at integridad ang eleksyon. Ayon kay Gemma Gabuya, Director ng 4
4Ps National Program Manager ng DSWD, ang nasabing campaign ay alinsunod sa Active Citizen Module na itinuturo sa mga 4Ps beneficiary na kanilang monthly family development session. Sinabi rin ito na ang DSWD 4Ps ay nakatuon na magbigay ng proteksyon ang programa at ang mga beneficiary nito mula sa political exploitation tuwing eleksyon. Dagdag panigabuya, binuo ang nasabing campaign para mahikayat ang mga grantees na maging wais sa pagboto at i-report ang mga election-related issues. Ang nasabing music video ay may tatlong mahalagang mensahe. Ito ay ang magbantay, makialam at makilahok. Naglabas rin ng hotline or text hotline ang DSWD 4Ps na pwedeng padalhan ng reklamo o mag-report sa kanilang anumang election-related issues. Alan, ang hakbang na ito ng DSWD 4Ps ay bahagi ng pagsusulong ng ahensya kaugnay sa kanilang pagbibigay proteksyon at kaalaman ngayong eleksyon. At mapapanood itong music video ito sa lahat ng social media platform ng DSWD. Alan? Maraming salamat, Noel Talakay. Hinimok ni House Committee on Information and Communications Technology Vice Chair Johnny Pimentel ang publiko na maging mapanuri at magdoble ingat sa mga nababasang impormasyon online, lalo na ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Strike Committee, iginit ni Pimentel na mas tumindi pa ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation ngayong panahon ng eleksyon. Kaya't desidido silang makabuo ng mga bagong polisiya para matugunan ito, habang pinangangalagaan pa rin ang kalayaan sa pamamahayag ng mga Pilipino. Isa sa mga humarap sa pagdinig ngayong araw ay ang mga opisyal ng kumpanyang Meta na siyang may hawak sa social media platform na Facebook. Pagtitiyak ng Meta, pinaigting na rin nila ang pakikipag-ugnayan sa ating mga otoridad para masugpo ang mga naglipa ng maling impormasyon online. We have a three-pronged approach to how we treat misinformation. Number one, we remove the most harmful misinformation that can lead to offline physical violence. Number two, we reduce the distribution of misinformation if it is found to be false by one of our third-party fact checkers, and then we will reduce that misinformation on our platforms so that people are less likely to engage with it. And number three is we seek to inform. If people have engaged with misinformation on our platforms, we want them to be informed that they have indeed done so. Nakakalungkot isipin na sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, hindi lang ang taong kanilang sinisiraan ang apektado, ngunit pati na rin ang ating bansa. Dapat tayo maging mapanuri. Huwag nating ipagwalang bala at bagkus labanan ang mga ganitong maling gawain. Together, we can confront the challenges posed by fake news and disinformation, ensuring a healthier public discourse. Formal nang ibinigay ng Australia ang mga drone sa Pilipinas. Gagamitin ang mga drone upang matyagan o i-monitor ang West Philippine Sea. Si Bernard Ferrer sa Balitang Pambansa, live. Bernard. Ngayon, formal nga tinanggap ng Philippine Coast Guard ang 20 unit ng Unmanned Aerial System o UAS mula sa pamahalaan ng Australia sa isang seremonya na ginanap ngayong araw dito sa Mariveles, Bataan. Dumalo sa aktibidad si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at Australian Ambassador to the Philippines Hai Yong Yu. Tinatayang nasa 34 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasabing UAS. Kasabay nito isasailalim sa pagsasanay ang 30 taon ng PCG upang matutunan at mapahusay ang paggamit ng mga drone. Gagamitin mga ito para sa maritime security, pagmamatiyag sa kalagayan ng karagatan at mga search and rescue operation lalo na sa high-density populated areas. Posible rin itong gamitin sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Admiral Gavan, balak pa nilang bumili ng mas maraming drone upang mas mapalakas ang kanilang operasyon at kakayahan. Samantala, patuloy na binabandi ng PCG ang presensya naman ng isang Chinese research vessel sa Batanes. Balik siyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.
Iba't ibang libreng serbisyo mula sa pamahalaan ang inilunsad ngayong araw sa Teresa Rizal, kasabay ng pag-arangkada ng Love for All Caravan na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. May balitang pambansa si JM Pineda ng PTV Live. JM? Princess, marangkada na nga ang dito sa Teresa Rizal ang Love for All Caravan na kung saan tampok nga dito yung libreng mga serbisyo ng pamahalaan. Dumalo at pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang okasyon. Binigyan din ng unang ginang ang misyon ng pamahalaan na maibigay ang tamang serbisyo para sa mga Pilipino. Pagsasakatuparan ito sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat lalayo pa ang mga tao sa kailangang serbisyong pangmedikal na galing sa pamahalaan. During the last sauna of my husband, sabi po niya, we should bring healthcare services and government services closer to the people. Kaya po nandito po kami ngayon para itupad yung pangako niya sa inyo. Pinilahan nga ng mga residente ng Teresa Rizal ang iba't ibang serbisyo na inalok ng mga pamahalaan sa Love for All program. Malaking bagay para sa kanila ang ganitong programa dahil mas madaling makapunta ang mga residente at malapit sa kanila ang serbisyo. Napakahalaga nito para sa mamamayan ng Teresa na madala ang serbisyo ng Love for All. At marami sa aking mga kababayan ang makikinabang. Ang bayan ng Teresa, actually walang hospital na pampubliko, no? Nasa mga karatig bayan pa. So ito ay malaking bagay para sa aming mga kababayan na nanggagaling pa sa malalayong lugar na maibigay ang serbisyo, lalo na ito sa pagbubuntis. Simula sa pangmedikal, kabilang na ang libreng x-ray, ultrasound at check-up ay naibigay sa Love for All Caravan. Saan ipuwersa rin ang mga pribado hanggang pampublikong mga ospital sa pagtulong na ibigay ang medical na atensyon sa mga residenteng hirap makapunta sa mga healthcare facility. Bukod dyan, nagkaroon din ng iba pang government services sa Love for All, gaya ng student permits na ini-issue ng Land Transportation Office. Nagbigay rin ng mga technical vocational job ang TESDA para sa mga naghahanap ng trabaho. Libreng mentorship naman ang inalok ng Go Negosyo sa mga residenteng interesado sa mga business opportunities. Sa nakalipas na taon, ilang mga bayan na ang naikot ng programa sa buong Pilipinas na magpapatuloy pa umano sa mga susunod na taon para makatulong sa mga residenteng hirap sa buhay. Princess, magtatagal itong Love for All Caravan hanggang mamayang alas 5 ng hapon at pwede pang makahabol yung mga residenteng gustong pumunta dito, lalo na yung mga taga Teresa. Kaya naman kung gusto niya pang pumunta ay bukas pa yung ilang mga serbisyo na nandito sa aking likuran. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Princess. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.